atin ang pinakamaawain. Katotohanang aming ipinanaog ang Quran mula sa Laul al-Mahfud sa gabi ng Al-Qadar, kapasyahan. At paano mo mapag-aalaman kung ano ang gabi ng Al-Qadar? Ang gabi ng Al-Qadar, kapasyahan, ay higit na mainam sa 1,000 buwan. Allah. Ang pagsamba kay Allah sa gabing ito ay higit na mainam kaysa sa pagsamba sa Kanya sa 1,000 buwan o 83 taon at 4 na buwan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dito ay bumababa ang mga anghel, si Ru Gabriel sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hinggil sa mga tadhana na ipinasya o pinagpapasya ni Allah. Sa buong gabing ito ay mayroong kapayapaan at kabutihan mula kay Allah sa kanyang nanampalatayang mga alipin hanggang sa pagdatalo ng bukang liwayway. Allahu Akbar. So yes, alam mo kasamang Abdul Malik, napakahalaga, ano? Ang buwan na ito, sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakinggan natin kung paano ako naman ikangay humihigit sa 1,000 buwan kasama Abdul Malik. At kung may atin hong ikangay mapapansin na kung saan ang mga Muslim ay nakatuon lagi sa kanilang pag-aaral sa pagbabasa ng banal na Quran kasama Abdul Malik. Opo. At kung minsan maain nyo hong mamamalas ang ikangay mga kamusliman, ay ang kanila ho namang ikangay pagdarasal, kasabay na roon ang kanilang ikangay pagbabasa ng banal na Quran. Opo, at ang karamihan ho dyan ay tinatapos ang buong Quran. Buong Quran yan. Isang buwan. At kung ito po ay atin hong mapansin, ito ang tanda na ang mga Muslim ay naniniwala na ang banal na Quran ay ipinahayag sa buwan o sa panahon ng buwan ng Ramadan. Allahu Yan po ang kadahilanan. At kung inyo hong mapapansin, actually, lagi kong sinasabi sa aking mga kapitbahay, na kung saan inyo hong mapapansin ang mga Muslim ay halos walang natutulog sa gabi. Opo. Karamihan ho sa ating mga kapatiran, abay dahil ho naman sa paghahangad at paghihintay ng tinatawag ng dakilang gabi na ito, ang pagpanaog ng mga anghel. So may ilang araw na lamang para tayo para ma-tsempohan ang pagpanahog ng mga anghel, kapatid na sa idamim. Actually, tayo ho ay nasa panahon na kung tayo ay magtatapos sa ikangay Bernes, 2 days na lamang po. Opo, ang nalalapit. Ngunit kung tayo ay magtatapos sa buwan ng sa araw ng Sabado, 3 araw na lamang po. Bakit ho? Bakit ho na naman natin nasabing Bakit gano'n nga ba? kasama? Bakit hindi wala kayong eksakto? Sinabi na ng Pangulo, Sabado. Opo. Ay alam ho ninyo sa banal na Quran, sinasabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman shahida minkum falyasu", kasama ng Abdullah kasama Muslimin. Na sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung kayo ay mag-aayuno, ay nararapat na inyong tingnan ang buwan. At kung hindi ito makita, sa susunod kayong mga araw na ikangay mag-ayuno. Ibig sabihin, ipinaliwanag ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, itong pagtatapos natin kasama Abdul Malik, ay kinakailangan ito ay tingnan mo na ang bagong buwan. Ngunit kapag ito ay hindi nakita sa araw ng Huwebes, halimbawa bukas, nararapat na tayo ay magdiriwang ng tinatawag na Eid al-Fitr sa araw ng Sabado. Ngunit kapag ito ay nakita, tayo ay magtatapos sa buwan o sa araw ng Biyernes. Ayun. Alright. Paliwanag po yung mga kapatid. Kaya pag-usapan naman natin, ano-ano naman ang ginagawa kasi mabibigla kayo. Kung sakasakali, inshallah sa Biyernes o Sabado man ang Eid al-Fitr, magugulat kayo na bakit ang mga Muslim ay nasa labas ngayon. Ano ba meron? Ito ba'y Pasko ng mga Muslim? Ito ba'y piyesta ng mga Muslim? Ano ba ang ginagawa ng mga Muslim sa araw na ito, sa special na araw na ito? Paliwanag natin mamaya-maya ho ng kaunti yan. Samantala, pakinggan ho muna natin itong paanyayang ito. Mukhang talagang okay na okay ang mga computer dito Alright, sige. Ito na lang. Feel good, relax, and refresh. Tasty fresh foods, salad,
for all season. Available at the following branches. Gaano kasarap itong Tasty Press? Kamusta na kaya si Dato Rasul Tomado? Namimiss kung dinadalhan tayo dito ng Tasty Press. Kapatid na sa Idamin, naalala mo nung araw? Ha? Baka hindi pa niya alam. Kasama mo. Oo. Yan. Yeah. Baka hindi pa niya alam Ayan. na si Abdul Malik Carpio ay narito na ulit sa programa. Pero hindi lamang yan ang masarap eh. Na Ayan. gusto kong matikman nila sapagkat napakasarap po itong bonsai. Ay, hindi yan. Ito Bakit bonsai? Ito, Masarap. bonsai. Ang masarap po dyan, ito kong millennium. Ayan. Yan, Oo. pakinggan mo natin. At all leading malls nationwide. Millennium Cuisine. Alright, yan po ang Bonsai Museum. Yan ho sa Ravelin de Recoletos para sa ilang kaalaman tungkol ho sa pagbobonsai po naman. Alright, nawala yung ano ko yung pinapatugtog ko dito. Samantala, abangan ho ninyo yung atin hong bubuksang programa, malapit na ho yan. Yan ho ay pagbabalik. Kwento ho ng mga pagbabalik Islam. Yan. Maganda ho yan. Yan ho ay sa kagandahang loob po naman ng Lihubila Islamic Media Foundation. Mapapakinggan ho natin yan, malapit na ho mga kapatid. Samantala, patuloy ho kayo nakikinig sa programang Ang Bagong Muslim dito sa DWWD 1134. Alright, balik ko tayo sa ating nung programa at pag-usapan ho natin yung tinasabing Eid al-Fitr ho, na ipagdiriwang anumang araw, 2 araw o 3 araw mula ngayon ng mga kapatid nating Muslim at ano namang biyaya meron dito at ano ang kadalasang ginagawa ng mga Muslim, ano-ano ba para sa mga Muslim ang Eid al-Fitr sapagkat ang programang ito ay para sa ikapagpapaunawa, ikakaunawa ng mga kapatid nating wala sa pananampalatayang Islam at pinag-iisipan, nag-iisip, nagsusuri sa pananampalatayang Islam. Sapagkat sa atin hong pananampalataya, mga kapatid, sa amin hong pananampalataya, meron lamang ho kaming 2 pagdiriwang. Ano ho? Ito ho ay ang Idul Fitr at ang Idul Adha. Ano nga ba ang Idul Fitr? Idul Fitr, mga kapatid. Ustad Said Amin. Yes. Alam mo ka sa mga Abdul Malik. Opo. Oo, ito ho'y ito hong Eid al-Fitr ay ito po yung kaarawan ng kung saan ay pista. Oh, para bagang pista Ng mga Muslim. ng mga Muslim. Ayan. At ito po ay dito ho natin binibigyan ng ikangay pagkakataon na magkaroon ng mga kasiyahan ang mga bawat Muslim sa kanilang ikangay pamilya. Oh, sapagkat ito ay itinuran sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa araw na yan ay bigyan ng kasiyahan ang mga pamilya. Oh, katulad ho nito, atin ho Kasiyahang ating dinadanas ngayon. Oh, mukhang nabigyan na naman ho tayo ng kasiyahan. Opo. Sa pamamagitan ho ng napakasarap Na kape. Yan. Yan, oh. Alright, sana makatawag si Brother Yusuf Lapitan, direkta mula sa Cebu. Ngunit medyo hindi ho pinalad yung linya. Medyo tuloy-tuloy po ang dawa ng mga kapatid ho natin para sa mga nagtatanong. Allah. Nasa na si kapatid na Yusuf Lapitan? Aba, siya po ay nasa bahagi po ng Cebu sa isla ng Visayas. Alam mo kasama mga Opo. Abdul Malik, dahil sa mga iba ho nating programa, lagi ho nating ikang ipinapaliwanag. Dito mismo sa ating pala programa, yung kasaysayan ng ating bansa. Oh, na kung saan ay ang mga ninuno natin ay mga Muslim. Oh, abay nasasama na roon, o kabilang doon, yung pagpapaliwanag natin na ang Cebu ay si Dato Lapu-Lapu Opo. ang ikangay ninuno ng ating mga kabisayaan na mga kababayan diyan sa Bisaya. Kaya naman ho, bilang pagpapatunay, abay si Yusuf Lapitan ay pumarian ho upang isalaysay naman sa ating mga kababayan na anyay huwag nilang kalilimutan na ang kanilang ninuno ay mga Muslim. At lingid sa kalaman ng lahat, ng mga taga-Bisaya, mga Bisaya, na sila ay apo. Yan. May Dato Lapu-Lapu, gaya ng kasama natin ngayon, si Jess Rabasto, si Abdul Rahman Rabasto. Yes. Oo. Hindi alam ni Brother Said Amin dahil hindi niya tinitingnan. Oh, Eh,